Hello guys! Welcome back ulit sa aming channel, Rick and She. Kung bago ka dito, ako pala si Sheila. And we share our life here in Canada. And also, dun sa mga tao na gustong mag-migrate dito sa Canada, we also share step-by-step guides on how to do it. For today's vlog guys, ay share ko sa inyo kung paano mag-apply ng student permit dito sa Canada ngayong 2025. With all the new rules, step by step, ay ituturo ko sa inyo lahat ng ito. So, tara, let's start! Yan, so number 1, what is a study permit? So, ang study permit ay isang document na nagbibigay sa iyo ng permission to study dito sa Canada as an international student. Pero reminder guys lang hindi ito visa. So pag na-approve ka na sa study permit mo, saka ka pa lang nila bibigyan ng visa and then ETA. ETA means estimated time of arrival para makapasok ka dito sa Canada. So yun guys, no? Number 2, who can apply? So pwede kang mag-apply ng study permit kapag meron kang una, letter of acceptance from a designated learning institution. Number 2, may sapat ka na proof of funds. And number 3, malinis ang iyong background. So, wala kang criminal record. And number 4, kung willing kang umuwi sa Pilipinas after ng iyong studies or mag-extend ka or di kaya mag-apply ka ng work permit. Pero guys, starting ngayong 2025 ay may limit na ang bilang ng study permit applications. Sabi dito guys sa aking na-research, IRCC will only process 550,000 applications for this whole year. So kung kaya nyo pang mag-apply na kayo ngayon. Kasi kapag naabot na yung cap, eh hindi na ipaprocess yung mga na-late na application at saka i-refund na lang sila. What is PAL or TAL? So, ngayon 2025, karamihan ng mga student ay kailangan ng PAL or Provincial Attestation Letter. Pag sa territories ka naman, tawag din na yung Territorial Attestation Letter or TAL. So, ito yung manggagaling sa mga provinces kung saan kayo mag-aaral. Example, kung sa BC kayo mag-aaral, so kailangan galing yung PAL nyo sa BC. Take note lang guys, hindi kayo makakapag-apply ng study permit kapag wala kayong PAL or TAL. And then, yung PAL or TAL nyo is for 2025 na study permit lang. So, hindi nyo siya pwedeng gamitin for 2026. And then, take note lang guys so yung school yung magbibigay sa inyo ng PAL or TAL. So, sila yung mag-aasikaso noon, hindi kayo. Yan guys, so section 4 na tayo, a step-by-step guide na paano mag-apply ng study permit. So number 1 is kailangan nyo makakuha ng letter of acceptance. So kailangan mag-enroll kayo sa isang school and then kailangan ng school na yon is DLI siya. So Designated Learning Institution. And then once accept kayo sa school na yon, and then bibigyan nila kayo ng LOA or tinatawag na letter of acceptance. So, step 2 guys is magre-request kayo ng PAL or TAL. So, ito ay manggagaling sa school or sa province kung saan kayo nag-enroll. So, sila ang mag-aayos noon, hindi kayo. Sila yung magbibigay sa inyo ng letter. So, step 3 guys is i-prepare nyo na yung mga documents nyo. So, ito yung list ng mga documents na kailangan nyo. So, LOA, Letter of Acceptance, PAL or TAL, yung Provincial Attestation Letter or Territorial Attestation Letter, valid passport, proof of funds, study plan or statement of purpose, digital photo, police clearance if needed, medical exam if required. So, update lang guys para sa proof of funds. So, kailangan kasi patunayan nyo na kaya nyong mamuhay dito at mag-aral sa Canada. So, estimated, dapat meron kayong 20,000 to 22,000 Canadian dollars na pera. So, make sure na meron kayong proof of funds na ganun kalaki. And then, ngayong darating na September 1 is mag-increase pa yung funds. So, check nyo na lang sa IRCC website para updated kayo kung magkano na yung estimated proof of funds na kailangan nyo.
So guys, step 4 na tayo, no? Meron na kayong documents, meron na rin kayong pang proof of funds. So, kailangan nyo naman ngayon is pumunta sa www.canada.ca, mag-open kayo ng account or create an account, upload yung mga documents nyo, and then bayaran nyo yung 150 Canadian dollars na application fee. Yan guys, so step 5 na tayo, biometrics appointment. So, after nyo mag-submit ng mga documents, so, yung IRCC, magsasend sila sa inyo ng biometrics instruction letter. So, pag natanggap nyo na yung letter na yon, pumunta kayo sa pinakamalapit na VAC sa inyo, yung Visa Application Center, para sa inyong fingerprints at saka photo. Yan. Number 6 na tayo, or step 6. Wait for the decision. So, yung waiting time, it will take weeks or months. Kaya, lagi nyo i-check yung IRCC account nyo or yung email nyo para sa mga updates. Yan guys, so last but not the least is step 7. So if approved na kayo, you're ready to fly here sa Canada. Yan, so pag nakatanggap na kayo ng letter of introduction, may kasama na rin yung visa or ETA, and then pwede na kayong pumunta dito sa Canada. Pagdating nyo sa airport ng Canada, so pupunta kayo dun sa border officer, and then bibigyan nila sa inyo yung pinaka-actual study permit nyo. And guys, no, update lang sa inyo, no, kasi ngayong 2025 is hindi lahat ng courses is pasok sa PGWP or yung tinatawag na Postgraduate Work Permit. So, i-check nyo guys kung yung course na kukunin nyo is nasa IRCC list. Especially yung mga vocational, diploma, or kaya private schools. So, just to make sure, i-check nyo na muna sa IRCC para makasigurado kayo. So, ayun nga po guys, yung step-by-step guide para sa pag-apply ng study permit dito sa Canada ngayong 2025. So, pag meron po kayong mga tanong, leave nyo lang po sa ating comment section down below. And then, if nagustuhan nyo po yung video at may natutunan po kayo, please po, pa-like po, pa-share, pa-comment, at saka pa-subscribe na rin po. Malaking tulong po ito sa aming channel. So, maraming salamat po ulit sa panonood ng video na ito, and see you again next po sa ating susunod na mga videos. So, thank you po again. Bye-bye po. God bless.